Gandang umaga sa lahat at from the rising of the sun unto the going down of the same, the name of the Lord is to be praised. At ako ay nagpapasalamat sa araw na ito dahil ito nga ang araw ng aking kapanganakan at ako ay umabot na sa edad na double six. So tayo ay nagpapasalamat doon sa mga viewers natin na bumabati sa atin ng isang maligayang araw. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko naman kayo mabanggit lahat dito sa aking YouTube video. Kasi nga, karamihan naman sa inyo ay walang pangalan Hindi yung pangalan ninyo nilagay. Except one by the name of Leo Soniega. At marami pang iba dyan. So salamat sa inyo at maligayang pagbati rin sa inyo at sana ay nasa mabuting kalagayan kayo at sa inyong mga pamilya. Hindi ito live ngayon. Subukan naman kasi nating salita dito ng hindi live at saka edited. May kanya-kanyang kasi yan may kanya-kanyang mga bintaha, advantages at disadvantages. Pag nag-live ka, hindi ka na mag-i-edit. At kung hindi ka naman live, pwede mong i-edit. At saka you can present a better presentation and you can insert some footages according to the community rules of Facebook and YouTube. At saka marami kang nagagawa pag hindi live kasi meron nga siyang editing At saka naglakad-lakad tayo ngayon dito dahil ito nga sa katandaan natin ay ako na lang naiiwan dito sa bahay kasi nga yung misis ko na matanda na rin pero nagtatrabaho pa rin siya. Yun naman, yung trabaho niya ay para sa mga bata because it is a non-government organization, NGO yung tawagin. So, it is voluntary. The work is voluntary in nature. So, maraming salamat sa inyong lahat. At ano ba ang dapat pag-usapan natin ngayon? Sa dinami-dami ng mga issues na dumating sa buhay natin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos para sa atin, ay ito nga, masalimut at marami tayong mga bagay-bagay na dumating sa buhay natin na hindi maganda. Isa na dyan, yung West Philippine Sea. Kung saan tayo ay magulo dito mismo, internally, our country is in disarray. Diyan, malalaman mo yan pag nakikinig ka sa mga Senate hearing ng Senado natin. At habang tayo naman ay magulo dito sa panloob nating mga issues o dito mismo sa ating bansa, ay masaklap ang mga issues na mga dumating sa buhay natin. Andyan pa yung external, yung mga issues na nababanggit tungkol sa West Philippine Sea. Halos magkabanggaan na yung mga barko natin doon sa West Philippine Sea dahil sa ginagawa ng China na inaako na nila pati yung soberenya natin sa ating maritime sovereignty. Nagiging malakas na nga ang pagmamay-ari natin dyan because it is not only a mandate by it is not only the rules mandated by the United Nations Convention on the Law of the Seas. Hindi lang yung UNCLOS ang nagsasabing may karapatan tayo. Ang ginawa ng ating Senado ay nagbuo na nga tayo ng isang batas kung paano natin gagawin ang dapat para sa West Philippine Sea.
kung paano natin siya aasikasuhin yung lugar na yon, kung paano natin siya gagamitin para sa kabutihan natin ng ating bansang Pilipinas at ng mga Pilipino, ay ginawa na siyang isang batas. Meron na tayong maritime laws concerning the West Philippine Sea at ito ay ginawa ng ating Senado. At mabilis nilang nagawa kasi nga sa tagal-tagal na nila dyan, wala silang ginawa. Habang ang China ay ito ay isang batas ng China na ang 9-dash line ay kanila. So sakop na nila ang buong West Philippine Sea at yung mga karagatan kung saan andoon din yung iba-ibang bansa kagaya ng mga membro ng Association of Southeast Asian Nations, ang South Korea at saka yung Japan. Yun nga ang problema dyan kasi nga nagpapalitan sila ng mga akusasyon. Sabi ng China, ang kanilang barko ang binangga. Sabi naman natin, ang barko nila ang bumangga sa atin. Pero ito ang totoo. Dahil West Philippine Sea nga yan, unang-una, bakit kayo nandyan? Kahit na kami ang nagsagi sa inyo dyan, ang mangyayari niyan, kayo pa rin ang may sala dahil nandyan kayo sa lugar ng pagmamayari ng mga Pilipino. Eh bakit ba ang tigas-tigas ng ulo ng mga Chino dyan? Bakit nga ba? Kasi nga malaki sila. At saka yung ginagawa nilang pagmamaltrato sa atin dyan ay hindi maganda para sa kanilang imahe. Hindi maganda para sa China. At saka lahat naman tayo alam naman natin na talagang maunlad ang China ngayon. Marami silang pera at saka marami silang nagagawa sa kanilang bansa. At ito nga ay isang napakalaking bansa na may pinakamalaking puwersa ng mga sundalo. At yung pinapakita nila na at sa West Philippine Sea ay hindi maganda para sa kanilang imahe. Unang-una, bakit nga kayo nandyan? Bakit nga kayo nandyan? Hindi sa inyo yan. Ang tawag namin dyan ay West Philippine Sea, hindi na yan South China Sea. Ang South China Sea, yun yung sa inyo doon, yung sa Hainan. May isla dyan sa Hainan, malapit din sa Hong Kong. Yung Hong Kong, isinauli na nga sa inyo ng as a British Protectorate, ay nirespeto ng mga Briton yung international law. Pagdating ng araw na dapat ibalik na siya under as one of the provinces of China, so isinauli nila. Di walang gulo, although kayang gagawin ng mga Briton ang ginagawa ng China ngayon sa West Philippine Sea. Pero hindi nila ginagawa kasi nga pinapanatili ng mga bansang maunlad ang respeto sa international laws. So dapat ganun din ang gagawin ng China diyan. Isipin mo naman yung 9-dash line nila. Abot na yung dash line nila, yung linya nila na ganun. Halos abot na doon sa mga coastal areas ng mga nababanggit na bansa. Kaya nga ngayon, ito, ang ginawa ng Australia, kahit na malayo ang Australia dito pero Australia is part of what is now called as the geopolitical region of the Indo-Pacific. Kaya ang tawag ngayon dito, Indo-Pacific region. During World War II, ang tawag dito Asia-Pacific. Ito ngayon, Indo-Pacific region. Yun yung mga geopolitical identities sa mga panahong ito. At kaya nga, pumasok ang Australia sa usaping ito dahil nga
yan ay nabubuo sa isang salita lang ng Prime Minister ng Australia na si Prime Minister Albanese, kung saan nga ay nagkaroon ng magandang usapan ang Australia at saka bansang Pilipinas through our main diplomat who is the President himself, si PBBM. So ganito lang naman ang sinabi ng Australia kung bakit siya ngayon ay nangunguna sa pakikipag-alyansa kasama ang buong ASEAN. Kasi nga ang problemang ito unang-una ay mainly the problem is Philippines. But the involvement includes all the members of the Association of Southeast Asian Nations. Ito ang ASEAN. At kasama na dyan yung Japan at saka South Korea. At ngayon nga ay pumapasok na rin sa usaping West Philippine Sea o Indo-Pacific region ang India. Kasi ang India, ito ang pinaka malapit na bansa. Magkasikbit na bansa lang yan yung India at saka China, at parehong malalaki. Malalaki ang kanilang armed forces at saka kung ibabase mo sa population, pareho na silang meron na silang 1 billion. Lampas na sa 1 billion ang mga tao sa China at saka sa India. Tayo naman dito sa Pilipinas ay nakikipagtulungan, nakikipag-alyansa tayo sa Australia. Kasi nga ang problemang ito, ang suliraning ito ay hindi lang Indo-Pacific region. Buong mundo sangkot dito kasi nga napakalaking negosyo ang dumadaan dyan sa international sea lanes kung saan kasama na dyan yung West Philippine Sea na ngayon nga ay naging sentro ng sigalot dyan dahil nga sa panghihimasok ng bansang China. Kung kailan kasi sila umunlad, kung kailan sila may kakayanan na gagamitin itong mga karagatang ito, ay ngayon lang sila pumasok dyan. Historically, yung lugar na yan ay sa Pilipinas talaga yan. Kasi nga, kahit na kukuha ka ng mapa tapos you measured it with a simple measurement, talagang yung lugar na yan, kung ang basihan natin ay ang 200-mile Exclusive Economic Zone, EEZ, kung saan ito ay nabuo sa mahabang panahon ng pag-uusap ng mga bansang kasapi ng Estados ng United Nations, ay nabuo nga itong 200-mile Exclusive Economic Zone. Kaya walang kahit katiting na katarungan ang China sa pananatili nila sa lugar na yan. At ito nga, nagiging batas na sa atin na kahit ng mga artificial island dyan ay tayo dapat ang mag-aasikaso kung paano natin gagawin sa pagpapaunlad ng mga lugar na yan. Kasi nga nagkaroon na ng mga artificial islands dyan and it is being militarized by China. So lahat yan, in accordance with the law that was passed by the Senate of the Congress of the Philippines, ay meron na tayong karapatan dyan na paalisin sila. Pati na yung ginagawa nilang mga artificial islands dyan. Kasi nga, malaki na ang kasiraan dyan. Malaki na ang ginawang kasiraan sa pagpapanatili ng mga Tsino dyan sa lugar na yan. Isipin mo na lang, 100 mga barkong milisya. O kung sa atin dito yan, auxiliary. Police or military auxiliary, yung mga milisya na pinapadala nila dyan ng mga barko na galing sa China. By the hundreds yan
O anong ginagawa nila dyan? O, kaya nasisira yung mga bahura dyan dahil sa pananatili ng China. So, personally, tayo mga mamamayan ay dapat may boses dyan. Tayo ay magsasalita dyan tungkol sa issue na yan. Kasi nga, ang Pilipinas nga, ang pinakasentro ng sigalot dyan sa West Philippine Sea.